Sisig, ito ang pagkaing nakasanayan ng kainin at lutuin ng mga Pilipino. Ito ay karaniwang gawa sa mukha ng baboy o mukha ng baboy na partikular sa tenga ng baboy. Pag-usapang sisig, hindi mawawala ang sinabi ng kaimbento na ito na si Aling Lusing. Si Aling Lusing ay may karinderya sa Angeles, Pampanga. At dito na imbento ni Aling Lusing ang sisig noong 1974. Ngayon, ang Aling Lusing sisig ay may iba't ibang branch na sa Pilipinas. Magandang araw! Nandito po tayo ngayon sa Aling Lusing, the Sisig Queen, where nothing beats the original. Mangantana! Dalawa pong isang manok, tatlo pong square fries, and ito po For dining po, isang sisig po, tatlong garlic rice, may kasamang bread. So yun, good morning po sa inyo ma'am. Kami po ay estudyante ng FEU Manila. Ako po si Vincent Benguera. Kasama ko po yung team ko na nagbibideo ngayon. So first po, ano pong name niyo po? My name is Marose Manalili. Marose Manilin. Yes po. Ilang taon na po kayo? That's it. 33 years old. Okay na naman po. Okay. 33 years old na. Saan po kayo nakatira? I'm living in Minalin, Pampanga. Ilan po? Yes po. So, ano po yun? Party po siya ng San It's part Fernando? of, no, Minalin na siya. Diba? Ibang Di city na po yes siya, po. municipality na po. Yes. Okay. So, dito po sa Aling Lusing, ilang taon na po kayo nagtatrabaho? Since it opened this branch. So, since October 29, we're coming 1 year this month. So bago pa lang po pala talaga Yes. po ang branch na. This is the first time in San Fernando. Okay. Tapos mostly yung mga branch po nasa Angeles. Yes po. And Clark. Okay. Married po ba kayo or single? Single po. Single. So, question ko lang po dito sa Aling Lusing. Gano'n niyo po kilala si Aling Lusing? Nakilala niyo po ba siya or... Actually, yung may-ari ng branch na to is yung kapatid ko and then asawa niya yung apo ni Aling Lusing. Kasi Aling Lusing hindi siya pina-franchise as of now. So, through ano lang siya, family related. Family related lang. Yes. So, pinagpasa-pasa lang nila Yes. para sa... So, yun dito, apo niya yung Okay. So, si Aling Lusing po, hindi niyo po siya personally nakilala. hindi ko siya. Hindi niyo po siya. So, yung paggawa po nung sisig, nakikita niyo po ba siya personally? Yes po. Like, alam niyo po siya kung paano talaga gawin? Okay. So, sa documentary po namin ngayon, ano po yung mga gusto nyong ilagay namin sa documentary namin? Kung ano yung gusto nyong i-feature namin sa documentary? Like, about the sisig. Kung ano po yung gusto nyong ipakita namin sa video namin para po... How to make it. Baka mga ganun Kasi, po. as I told you, ginagawa talaga siya sa main branch. Sa main branch. Oo. Which is sa Angeles. Yes po. Dito kasi is dinadala nila yung stocks and then siniserve na lang namin siya. So, kung makikita nyo lang dito kung paano talaga siya gawin through 16 plate. Okay. Okay. Pero lahat ng procedure kasi ng pag-chop, pag-grill is sa main Sa branch. Angeles. Yes. So, dito po, ipipicture namin yung paggawa ng Yes. sisig. Yes. Sa sisig po, paano niyo po siya makakonect sa culture ng mga Pilipino? First thing kasi, Pampanga is the culinary capital of the Philippines. So, well-known yung Kapampangan na masarap magluto. Manyaman yan. Like they're saying like manyaman lang magluto rin Kapampangan. Okay? Then since Aling Lusing kasi is accidentally niya lang na-discover yung sisig, which is nag-grill siya ng part ng baboy, yung part ng baboy, and then accidentally na-burn niya. So, we Filipinos, it's like kasi sabi nga niya, pag nagtapon ka ng pagkain. So, ang parang ginawa niya, busong yun. yes. So, ang ginawa niya, nasunog yung baboy. So, chinap-chop-chop niya. Okay. And then, linagyan niya ng mga seasonings. And then, tinikman nila. Then, naging masarap yung lasa. And then, that's the time na it started na naging
sisig siya. Tinawag siya na sisig, sabi niya. Sabi nga niya dun sa quote niya is, manya-manya palenghi. And then, which is sabi niya, masarap pala to. Starting from now, I will call it like a sisig, sabi niya. Yung magiging pangalan nung na-discover niya is sisig. So, yun. So sa tingin niyo po, ano po yung importansya ng sisig sa Filipino food, sa Filipino cuisine? Kasi Pampanga, pag narinig mo, mostly if you're in other, like Manila, like other, pag narinig mo sa Pampanga, kailangan natin i-try yung sisig niya. Yung parang well-known tayo na magaling tayong magluto for hospitality also. So, nako-connect siya through our food na siniserve natin sa mga guests natin. So kumbaga parang kung dayo ka, ang hahabulin mo dito sisig Yes. kasi galing sa Pampanga. Oo. So parang sinasabi niyo na parang tawag dito, tanda na ng Pampanga ang sisig. Yes. Parang dun known ang Pampanga sa Oo. sisig saka sa ibang pagkain. Yes. So What makes your sisig good? Ano yung package na masarap? Paano nyo nasabing masarap yung sisig? Ano yung specialty niya? Kasi sabi nga nila, when you cook, you have to cook with love. So, minamaintain pa rin namin yung talagang lasa ng sisig. Wala kaming iniba. So, kumbaga, ang iniisip na lang namin kung paano namin siya i-improve. So, hindi talaga namin siya tinitipid sa ingredients. Kung ano yung dapat na i-serve dun sa customer, kung ano yung dapat na ilagay dun sa sisig namin, yun yung ginagawa. So, ngayon, sa ngayon wala kayong additives na nilagay. So, kung ano yung original dati ni Aling Lusing, yun pa rin yung Yes, yun. same pa din. Hindi siya Same recipe. Kamusta naman yung, alam ko dumaan ng pandemic, so parang that time is parang mas mababa ang ng restaurant. Kamusta yung kita nyo ngayon compare sa dati? Due to pandemics kasi hindi pa to open eh. Yung open pa yung first branch nito. Sa Angeles. During that time kasi, mahirap talaga siya. Talagang walang masyadong customer yan, walang masyadong... Pero yung may-ari kasi dito, ano kasi siya pagmahal siya sa mga empleyado niya. So, kinip niya pa rin lahat ng yon and then pinagpatuloy pa rin niya. Kasi hindi lang niya iniisip yung business, iniisip din niya yung mga empleyado niya. So would you consider that as a success sa branch na to? Sa branch na to, sa San Fernando, Yes, Pampanga? super success siya. Kasi during the hard days, hindi siya sumuko. So, ngayon, naging mas success kasi nagka-branch pa siya dito sa San Fernando. So, it means talagang nag-evolve siya through years. Diba? So, dito naman, kasi ang alam nating lahat pag nagtatrabaho, parang nakakapagod, mahirap. Yes. So, dito ba sa Aling Lusing, would you say that may ganun kayong feeling? We have a feeling like that, but as I said, ang bait kasi ng boss namin. And yes, during those days na pagod kami, ano lang namin, yung kumbaga kasi, ako kasi, pag umuko ako ng empleyado, sinasabi ko na we have to consider each other as a family. So, and teamwork lagi. So, lagi kami ganun. Kahit pagod kami, especially during weekends, pero nakakaya namin. Kasi nagtutulungan kami. And masaya yung environment. Hindi siya toxic. Kasi, as I told them, I don't want a toxic environment. So, I continue to magtrabaho ba ng masaya. Kung so, masasabi mo na effective ka as a leader dito sa branch mo. Kasi ikaw ang manager po ba? Yes. Effective leader. I can say na I am effective manager kasi marami silang natututunan. Besides kasi na team ko sila dito, pamilya ko sila outside this world. So, I don't consider them na empleyado lang. I consider them as a family also. So, kung may natututunan sila dito, sobrang saya ko. Actually, I have also part-timers. May part-timers po kayo nagtatrabaho? Working student. Yes. Yes. And I'm happy that this company is helping them.
Sa sisig niyo po, ano pong mga ingredients na nilalagay niyo dyan? First, liver, Liver? and then, syempre sibuyas, then yung pork. Yun lang naman yung may share ko sa other secret. Secret pa rin. So, yung sisig nyo is typical sisig lang. Pero ang pinagkaiba niya sa sisig Manila, wala siyang mayonnaise, Mayonnaise and walang egg. Ah. So, pure sisig lang. Yeah, original talaga siya. Okay. So, dito po, sisig lang po ba yung parang siniserve nyo? Or meron pa po kayong ibang siniserve, ibang Actually, marami specialty? kaming, siniserve, hindi lang sisig. Pero hindi kami lechong kawali, chicharon bulaklak, then also we have fish and veggies and something else. Nakita ko nga may, ano to, buro? Buro This is po ba? puro po. Puro kamampangan. oo. Actually, favorite ko yung buro. Pwede po makita. Sige, sige. Yan. Yan ang buro, guys. Yan ang buro. It's like samji of Kapampangan. Oo. Kasi ito ay bagoong. Yes po, pag-oong. Sarap yan. Making this one for ensalada. Okay. Ito po, saan niyo po siniserve yung buro? Ito, with talong puta, okra, and mustasa. Sarap. Nagugutom ako bigla. Yung sa, ano, parang gulay. Pinakbit po. Pinakbet. So ano po yung mga, ano yun dyan? Mga secret ingredient? Anong mga nilalagay? Ano lang, actually with ano siya, toppings of pork siya. Then normal gisa lang. And then yung ano natin din na kami din yung gumagawa yung pagong. So, So, siguro, yun din typical yung ano lang talaga, typical lutong bahay. Yes po. Okay. Sisig, ito ay nakasanayan na lutuin at kainin ng mga Pilipino. Ito rin ay maaaring may pagmalaki sa buong mundo dahil sa unique na lasa at nakakaintriga sa mga tao. Ang Aling Lusing Restaurant, particular na ang San Fernando branch, ay located sa MacArthur Highway, Barangay San Agustin, San Fernando City. Bukas ang San Fernando branch ng alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Ang orihinal na sisig ay nagkakahalaga lamang ng 250 pesos, kaya naman patok na patok ito sa ating mga kababayan. Naging parte na rin ng ating kultura na gawing sisig ang mga tira-tirang karne sapagkat nakasanayan na natin na masama ang magtapon ng pagkain. Ang sisig ay karaniwang niluluto at kinakain sa mga okasyon sa ating bansa, sapagkat ito ay madali at masarap lutuin. Kaya tara na, mga tamo kaniying Pampanga! And action. Action. Ay, sige.